Hindi niya sinasagot. Ano naman kayang ginagawa niya at hindi niya masagot ang telepono? Ang masasabi ko lang, nakakalat na sa buong syudad ng larawang ito. Baka nagmamatsyag na si Kurapika sa ginagawa ng grupong Ginay-Ryodan. Sigurado yung kiluwa. Hindi ba't ang sabi niya ang pinasok niyang trabaho ay pagiging isang bodyguard? Siguro isang VIP ang kanyang binabantayan habang hinahanap niya ang mga pulang mata. Malaki ang kinalaman nun dito. Ibig mo sabihin, may kinalaman siya sa gulong nangyari sa subastahan? Mukha yatang hindi tama ang kanyang kinasangkutan ngayon. Kung grupo ng Ginay-Ryodan ang kanyang kalaban, siguradong tatrabahuin niya yun na mag-isa. Kaya sigurado nakaisip na siya ng mga paraan kung paano niya harapin yun. Malay niyo, nakahuli na pala siya ng ilang miyembro. Sana nga, tama ka. May sinabi sa akin ng aking ama. Ha? Tinabaho niya isa sa mga Ryodan, matagal na panahon na. Ha? Hindi normal sa kanya magreklamo. Sabi niya hindi raw sapat ang bayad sa kanyang ginawa. Yun ang pinakamagandang papuri na matatanggap ng sino man sa kanya makakalaban. Noong oras na yan, kinausap niya kami kaagad. Wag na wag daw namin pakikialaman ng Ryodan. Nangyari yun mga 3 taon na nakalipas. Kwento mo na ba yan kay Kurapika? Hindi na kailangan yun. Ang malaking katanungan ay kung ano na ang gagawin natin ngayon. Tama ka dyan, Gon. Panunugi sa presyong 2 bilyon. Kung sa bagay ang hahanapin naman ay Ginay-Ryodan. Gagawin ko yun. Malayo na rin ang narating ko. Masasayang lang kung ngayon pa ako uurong sa kanila. Ano? Maghihiwalay tayo sa paghahanap? Teka, bakit pare yata nagre-reklamo ka na sa aking plano? Hindi naman sa ganoon. Pero ilan na ba yung hahanapin natin? Alam mo namang mga bandido yung mga yun eh. Kung ang tanong ay kung magpapakita sila sa publiko habang hinahanap sila ng mga mafia, masasabi ko imposible yun. Di na tayo sigurado kung nandito nga sila sa York New City. Paano natin sila makikita agad kung magsasama-sama tayo? Sayang ang oras. Kaya huwag ka na magreklamo. Oo nga pala, kapag nagbigay ka ng impormasyon tungkol sa kanila, babayaran din na malaking halaga. Pumayag ka na. Mas madali natin silang mahahanap kung maghihiwalay tayo. Kaya lang... Sige na nga. Dadaan sa akong parlor. Uruwi na, nandito na ako. Hoy. Oh, pasensya ka na, marami kasi kliyente. Ito ang point A. Wala pa akong nakikita sa kanila. Kumusta dyan? Itong point B. Wala pa rin ako nakikita kahit isang target. Ganon din. Wala dito. Paramdam ko nga, wala talaga ako nakikita eh. Ay, 4 na oras na naghihintay pero wala nangyari. Ako, inaasa ako na mangyari ang ganito. Mas mabuti pa siguro kung ikutin na natin ang buong syudad. Mahirap yung iniisip mo. Kailanganin natin ng maraming tao. Ang kailangan talaga natin ngayon ay impormasyon. Siya nga pala, nakausap niya na ba si Kurapika? Hindi pa. Sa tingin ko, sira ang telepono niya eh. Ganun ba? Sigurado kasi mas marami siyang nalalaman tungkol doon kaysa sa atin. Ang problema, kung sasabihin na sa atin ang alam niya. Bakit naman? Siguradong sasabihin niya yun. Ewan ko lang ha. Sa palagay ko, hindi niya tatanggapin ang anumang tulong na iaalok natin. Dapat sana, tinawagan na niya tayo. Sa ngayon, gawin na lang natin ang lahat ng ating makakaya. Kapag kailangan na talaga natin ng tulong, wala na tayong ibang magagawa kundi pilitin siya mahanap. Pero sa oras naman na siya na nangangailangan ng tulong natin, siguradong gagawa siya ng paraan para makita niya tayo. Sige. Basta ngayon, ang kailangan natin gawin ay magtiyaga para makita ang mga miyembro ng Ginay-Ryodan. Okay! Eto na! Lalabas na! Aba, namuti sila. Ito nga ba talaga mga to? Ang pangit na itsura! Humihingi ako ng tulong sa 5 elemento ng buhay. Ano man ang mangyari, ang aking kaluluwa ay sasama sa kasiyan at paghihirap ng aking mga kasamahan. Isinusumpa ko ito sa mga pulang mata ng kuruta. Narinig ka na ba? Meron lang ako isang katanungan. Ibang klase ka kumpara sa ibang gumagamit ng kapangyarihan ng Nen. Ang kapangyarihan nakalagay sa kadenang yan, may nararamdaman akong
espesyal na intensyon mula sa iyong kapangyarihan. Sino ka ba? Bago ko sagutin ang katanungan yan, naalala niyo pa ba ang mga taong dumaan sa inyong mga kamay, ang inyong mga biktima? Depende sa kanila. Kung medyo nahirapan kami sa ginawa niyang pakikipaglaban, sigurado maalala ko siya. Kung gano'n ay maghihiganti ka pala. Sino naman ang paghihiganti mo? Ang tribo ng Kuruta. Hindi ko yata alam yan. Isa yung maliit na tribo na merong pulang mata, naniniraan sa reyon ng Lukuso. 5 taon na ang nakakalipas. Pulang mata? Ano ba sila? Uri ng kayamanan? Patawad. Wala akong naaalala ng ganyan. Kung 5 taon nga lang ang lumipas, siguradong kasama nila ako. Hindi ko lang talaga maalala. Sa tuwing tatapos kayo ng buhay ng taong walang atraso sa inyo, anong pakiramdam? Anong halimaw ang pumasok sa inyong isip at anong nararamdaman niyo sa inyong dibdib? Ang totoo niyan, wala. Halimaw, dapat kang mawala! Hindi ako makapagpigil hanggat hindi nakakakita ng katulad mo. Ang tunay na kaligayahan ay tumapos sa mga pasupang mahilig magaganti. Kaya humanda ka. Ito na ako! Matindi talagang kadena. Hindi ko lang kung anong mahit ang ginagamit niya. Mas malakas ngayon ang kapangyarihan, Len. Kailangan ko maging mabilis. Pinahangan niya ako. Kahit tinama ko na siya, ay nagawa pa rin niyang umatake. Sigurado ang kaliwa niyang kamay ay paralisado na ngayon. Parang walang nangyari. Ang may kakayahan lamang para protektahan ang suntok na yun ay mula sa pagpapatupad na kayang patigasin ang laman gamit ang aura. Sino siya? May tatanong ako sa'yo. Ginamit mo na ba ang lahat ng lakas mo? Huh? 20% pa lang yung bata. Ngayong ipapakita ko sa iyong kalahati ng tunay kong lakas! Malaking tiwala mo sa bilis mong kumilos. Kaya alam, bata. Sasabihin mo bang pagsisisihan ko kung nahuli mo ko sa iyong ginawang atake? Tama ng kalokohan mo. Gamitin mo ng lahat ng lakas mo. Nagsasayang ka ng panahon. Ampog. Umanda! Hindi ko na siya makita. Ito ang... In. Akala mo makayawas ka pa? Walang sino man ang makakaligtas sa pagsugod na ginawa ko gamit ang lahat ng aking lakas. Hinahangaan pa rin kita, bata. Sa pag-atake yun, hindi ka na makakilos. Maliksi ka. Siguro napansin mo kaagad ang paggalaw ng mga alikabok sa gilid ng iyong mata. Masyado kitang minaliit. Hindi ko akalain na ang isang katulad mo ay makakapag-isip ng ganong atake gamit ang in. Kaya lang, hindi lang ikaw ang marunong gumamit ng ganong paraan. Dahil ang taong kaharap mo ngayon ay magdirigmang gumagamit ng in. Ano? Ang kadenang bumabalot sa'yo ay pinalakas gamit ang kapangyarihan ng Nen. Kaya posible itong maglaho sa iyong paningin gamit ang in. Ang dahilan kung bakit ginagamit mo palagi ang kadena ay para malinlang ako. At nasa ganun ay mahulog sa gagawin mong bitag! Kung magkukunwari akong pagkontrol ng ginagamit kong kapangyarihan sa aking kadena, siguradong ang iintindihin mo lang ay kung ano ang inyong makikita. Siguro'y napatunayan ko na yan sa pagkakataong ito. Nakahuli na rin ako ng isa.
Hindi pwede na pag-aralan niyang kakayahan ng pagpapatupad at pagpapabunga. Imposible. Magiging mahusay ka lang sa isang uri ng kapangyarihan kung ipinanganak ka sa pamilyang mayroong lahi nito. Bilang regalo para sa iyong katapusan, sasabihin ko na sa iyo kung saan ako nagmula. Nanggaling ako sa espesyal na estilo. Grabe ka, sandali lang. Ang lakas ng iyong aura ay biglang nagbabago kapag nagkukulay pula ang iyong mata. Bakit hindi mo subukan tingnan muli ang iyong lakas? Baka ikaw ay... Nagbabago ako sa espesyal na estilo pag nagiging pula ang aking mata. Ang matang yan! Ngayon naalala ko na! Ang mga mata nagiging kulay pula kapag nagagalit. Sikreto silang namumuhay sa isang liblib na lugar. Kaya lang ay tinalo namin sila. Malaking trabaho yun. Masyado silang mahuhusay. Ginaganahan ako ngayon. Ang sama ng loob mo at ang lakas mo. Makikita natin kung hanggang saan! Ang kakayahan mo ay nagmula sa pagpapatupad. Kaya hanggang diyan ka na lang. Huwag mo nang subukan. Kung sakaling magawa mo yon, tiyak na wala ka rin matatamo. Ang makukuha mo lang ay kahinaan at dungis ng dugo sa iyong kamay. Makinig ka. Hindi ka ganun kalakas para dalhin ang paghihirap sa buong buhay mo. Ito na ang huling pagkakataon. Kalimutan mo na lang. Huwag ka nang magiganti. Huwag mong subukan. Bakit hindi masira? Baka wala mo ako, bata! Dahil nagmula na ako ngayon sa espesyal na estilo, kaya ko nagamitin ang 100% ng lahat ng kakayahan. Anong sinabi mo? 100% ng kahit na anong kakayahan! Kahit ang balikong braso. Kaya kong pagalingin kahit kailan ko gusto. Kita mo, Hindi maaaring mangyari ito. Ang baling niyang buto, magaling agad! ang kadenang ito, ang chain jail, ang bibihagin lang nito ay ang katawan ng spider. Kaya niyang pigilan paggamit ng Zetsu. Tumahimik ka! Kaya pala hindi ko mailabas ang aking aura! Sino man ang mahuli ng kadenang ito, makakalaya lang kung mapuputol ang kadena gamit ang kanyang pisikal na lakas. Kung hindi mo mapuputol ang kadena, siguradong wala na makakagawa nun sa inyong grupo. Dahil ikaw ang pinakamalakas sa inyo. Wala lang magagawa, Setsu. Delikado ito. Ang aura ang pinanggalingan ng kapangyarihan ng Nen. Kapag naharangan yun, hindi ko na magagamit ang pisikal na lakas. Kaya niyang pigilan ang kapangyarihan ng Nen. Ibang klase ka! Kapag ikinumpara ang normal mong katawan laban sa aking pinakamalakas na kamao, baliwala ka dahil mas malakas na ang aking opensa. Isa itong napakahalagang impormasyon. Ngayong bumagsak ka sa aking mga kamay, nalaman kong kaya ko rin hulihin ang lahat ng miyembro ng Gineritan. Isa lang ang paggagawa ko sa'yo. Sabihin mo ang lahat ng iyong nalalaman. Nasaan ang mga kasama mo? Tapusin mo na ako. Ano ang magagawa ng kanilang kakayahan? Tapusin. Totoo nga. Nakakayumot. Ang natitirang pakiramdam sa aking kamay, ang ingay na nakakarindi, ang amoy ng dugo. Ang lahat ay dumadaloy sa aking ugat. Paano mo ito nagagawa nang hindi nag-iisip ng walang nararamdaman? Sabihin mo sa akin kung paano! Tapusin mo na ako. Ito na ang huling pagkakataon. Iginapos na ng aking kadena ang iyong puso. Kapag hindi mo sinagot ang tinanong ko sa'yo, sa isang iglap titigil ang pagtibok ng puso mo. Kaya mabuti pa magsalita ka na! Sasabihin mo lang sa akin ang katotohanan. Kapag ginawa mo yon, baka tumagal pa ng kaunti ang buhay mo.
Simulan mo ng pagsasalita bago mo wala ang pasensya ko. Nasaan ang iba? Saan sila nagtatago? Hindi ako baliw. Hindi ko sasabihin. Wala na talaga. Ano yun? Ganon din ako. Wala akong nakuha impormasyon sa answering machine. Kahit sa lalagyan ng sulat. Malas talaga. Madaling makakuha ng atensyon yung 2 bilyon kada isang miyembro ng Generyodan. Pero sa tingin ko, wala yata pumapansin. Malas. Ang pinaka-importante kapag may hinahanap ko mga katulad nila ay yung mapagkukunan ng impormasyon. Totoo yung sinasabi mo. At nakapagbigay na rin tayo ng 5 milyon. Meron pa kayong ibang paraan para kumita tayo ng malaking pera? Wala talaga nagsasabi sa atin ng impormasyon, maliban na lang kung magbibigay tayo ng pabuya. Pero kapag ginawa natin yun, siguradong maraming magbibigay sa atin ng peke impormasyon. Magsasayang lang tayo ng oras para kumpirmahin kung totoo o hindi. Pero hindi naman ibig sabihin ay wala na tayong magagawa. Ha? Ledyo, sigurado ka? Oo naman. Dapat ang impormasyon na tatanggapin natin sa kanila ay yung kumpleto na. Halimbawa, ilang miyembro ng Ryodan ang nasa lugar at anong posisyon nila? Tama ka. Hindi pa rin natin maiwasan ang panloloko. Siguradong maraming magdadatingan na may kanya-kanyang kwento na kapanipaniwala. Mababawasan natin ang problema dyan sa sinasabi mo. Tatanungin muna natin kung saan nila nakita yung taong hinahanap natin. Sadya nating hindi sasabihin ang posibilidad kung nasan sila. Pero kung sakali may magsasabi nakita sila sa York New City, ang pag-asang totoo ang sinasabi lang ay malaki. Tama ka dyan. Pero hindi nga tayo sigurado kung nandito ang grupo ng Generyodan eh. Oo, pero malaking pag-asa na hindi pa rin sila nakakalis dito. Dahil ang lahat ng dadaanan palabas sa lupa, sa tubig, sa impapawid at sa ilalim ng lupa ay binabantayan ng mafia. Imposibleng mailabas ang kayamanan nang walang nakakita. Kung sabagay, tama ka. Yung subustahan sa Southern Peace ay magsisimula sa ika-6 ng Setyembre? Oo, tama ka. Kung ganon, meron pa tayong 3 araw. Kung makakahuli tayo ng isa bago dumating ang araw na yon, isa-isa na rin nating mahuhuli yung iba sa pagtatanong ng impormasyon sa bawat mahuhuli nating miyembro ng kanilang grupo. Oo, pero mahirapan pa rin tayo, Gon. Dahil doon, tataasan natin ng kaunti ang pabuya. Tataasan ng pabuya? Anong bibigay natin? Wala na nga tayong pera. Sa message board site, may mga taong namimigay ng 8 milyon para sa mahalaga impormasyon. Aalokin natin sila ng 15 milyon. Ah! Sabihin mo nga, saan naman natin makukuha ang pera yun? Gumagamit ng kadena. Nagmula siya sa pagkontrol ng pagpapabunga. Kahit malakas ang kapangyarihan ni Yvonne sa pakikipaglaban, malaki pa rin ang pagkakataon na matalo siya ng taong nagmula sa kakayahang ito. Karamihan sa mga taong nagmula sa pagpapabunga ay pinipilit na madagdagan ng espesyal na kapangyarihan ng kanilang kakayahan. Kaya mahihirapan si Yvonne at mas delikado kung siya mismo ang makokontrol. Sige, maghanda kayo. Hihintayin natin si Yvonne bago magbukang liwayway. Pag wala pa siya, magbabago tayo ng plano. Makakapasok siya sa hunter site. Ang card nito ay tunay. Magkakahiram tayo ng 100 milyong yen gamit ang license card. Babayaran mo to sa ika-10 ng Setyembre. Kundi magbabayad ka na interes. Opo. Teka, alam mo ba kung anong ginagawa mo dyan, Gon? Ang license card mo nakataya dyan. Oo, pero kailangan natin ng pera. Kapag hindi ka naman nakapagbayad, hindi mo na makukuha ang license card mo. Pero anong gagawin natin? Siguradong walang magpapautang sa atin ng ganong kalaking halaga. Excuse me, Ginoong Gon. Kailangan niyo pong pirma ng papel na ito. Sige. Seryoso ba siya? Tapos na! Salamat.
Wala na pong problema. Bukas na bukas din ay makakapag-deposito kami ng 100 milyon sa inyong account. Maraming salamat, ha? Ngayon, wala na tayong magagawa kundi ituloy ang plano. Simulan na natin! Oo. Ikaw ang masusunod.